Alright. Hi guys. Good morning. Good evening. Good afternoon. Welcome dito sa ating webinar training, no? Ang topic natin is how to build a solid financial foundation, no? Bale, ito na yung day 2 natin. I hope na marami ka natutunan dun sa day 1, no? And kung hindi mo pa napanood yung day 1 natin, pwede mong balikan, no? Maglagay na lang ako ng button dyan sa baba para pwede mo siyang balikan. Okay, again, welcome sa ating day 1, no? Sa day 2 pala, day 2. Okay, again, thank you sa pag-attend. Sisikapin natin na maging worth it yung time sa pag-invest mo, no? Sa pag-attend ng training natin. Again, my name is Karim Abdul Flores, no? Thank you sa pag-attend ng ating training na to. Okay. Again, we are IMG, International Marketing Group. Building namin nasa sa 9th floor ng Kings Court sa may building 1 sa may Chino Robles, Makati. Yan po ang main office namin, no? Sila yung the big three natin. Sir Joanne de las Piñas, Sir Noel Arandilla, at si Sir Bart Borja. Okay, what you will learn in this training, the 5 building blocks of a solid financial foundation. Day 1, yung healthcare, yung napag-usapan natin kahapon. And day 2, life insurance. Dito tayo mag-focus ngayon. Then abangan nyo yung sa day 3, debt management. Day 4, emergency funds. Yung day 5, yung sa investment, no? Okay, yun, the second block of a solid financial foundation. Ito yun, sa protection, no? Manila Bankers Life or sa most 80, no? Okay, dito muna tayo mag-focus ngayon. Okay. Yung bagong lahat, wildlife insurance, no? Sabi ito, because it can give you a peace of mind, no? No matter what happens to you. AKA instant money, no? Yun yung sa life insurance. At ano natin dyan, ito yun, sa most 80, no? Naman yung Bankers Life. Okay? Ang sabi nga nila, life is uncertain, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari natin sa kinabukasan. Ang life is meron meron tawag tayong 2 ifs in life that is possible to happen, no? Sabi dito, what if I live too long, no? Who will take care of me? Diyan na yung pasok yung Kaiser, no? International. Then yung pangalawang if is, what if die too soon, no? Who will take care of my family? Ito na yun, papasok yung Manila Bankers Life na most 80, no? Okay, the solution, Kaiser International, long-term healthcare plus investment, no? Ito yung 3-in-1 natin guys, yung pinag-usapan natin kahapon. Ito yun sila. Si Madam Shawi, yung ano natin dyan, Brand Ambassador. Tapos ito yung sa ano natin, Manila Bankers Life, most 18, life insurance equals instant money. Bali si Tito Boy, yung ano natin dyan, no? Brand Ambassador. Okay, bali ito yung pag-uusapan natin ngayon sa ating day 2. Okay. We should consider our healthcare and protection as priority, no? Why? Sabi dito, even if you save a few hundred of pesos a month, but no healthcare and life insurance, it will not take you far, no? When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long, no? Getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. Again, nandito na tayo sa pangalawang second day natin. Ito yung usapan rin kapon sa first block and sa second block. Ito yung protection natin. Ito na yung topic natin ngayon, no? Okay?
Sa second block na tayo. Again, sabi ni Tito Boy dito, give your family a well-planned life and future, no? Manila Bunkers Life Brand Ambassador. Okay? Nakakilala kay Tito Boy dyan. Okay, money machine. How to protect our money machine, no? Just like parang money machine. For example, ito, money machine. Paano mo poprotektahan yung money machine, no? For example, ikaw yung breadwinner sa family mo, no? Parang ikaw yung money machine nila kasi ikaw yung parang ikaw yung nagpo-produce ng ano, no? Income sa family mo. Then, for example, ikaw yung money machine na yun, how to protect, no? Dito na yan papasok yung ating Amos 18, no? Ito yung gagamitin nating protection, no? Protection mo as a money machine, no? Okay? Manila Bunkers Life, making better lives since 1967. Established on May 19, 1967. Founder Chairman, Mr. Senator Hel Puyat. Okay, siya yung founder dyan at 50 years in financial industry, ano? 50 years na po itong Manila Bunkers Life, no? Sabi rito, the best way to show your love. Okay? Bali ito yung ano natin, IMG is the Philippines' biggest financial super hub, no? For example, ikaw yan, you as a member, ito yung magiging access natin, no? Healthcare, Kaiser, sa healthcare natin is Kaiser, no? Sa life insurance natin, yung sa Manila Bankers Life, saka yung sa Fidelity. Sa investment naman natin, ang partner natin dyan, is si Ramber yung ano, no? Si Ramber Financial yung pinaka-broker natin. Then yung mga mutual fund company natin is Soldibo Funds, Pilam Asset Management, Liquidity, Atram, First Metro, Sun Life, tsaka yung MyTrade sa real estate naman. Ang partner natin dyan is MDC, Ayala Land, tsaka si DMCI Homes, no? Sa general insurance naman, partner natin dyan si Malayan, Standard, Pioneer, UCPB Gin, si MAA General Assurance, at si mga pre. Sa allied services naman natin, si APS Asset Preservation, Everest Memorial Service, Kaiser Medical Center, saka si Haben Infinity Memorial Garden, no? Kumbaga, ito yung parang si IMG is membership, no? Yan, you as a member, may access ka sa mga nakalista dito, no? Okay? Bago lang ang lahat, pag-usapan mo natin itong ano, no? Bago natin talakayin yung most 18, no? Talakayin mo natin itong the X-curve concept of wealth. The X-curve concept of wealth and responsibility, no? Itong ano na to, yung kulay dilaw, ito yung ano, no? Law of building, ano, no? Law of building wealth, no? Ito namang kulay blue na ito yung law of decreasing responsibility. Bali itong side na to, medyo ano ka ba ito, may ano ka pa, no? Big responsibility, no? Kumbaga ang mga responsibilidad mo diyan, pagkain, shelter, clothing, education, health, may utang ka. Kumbaga sa side na 'to, itong kaliwang side is generally less secure ka pa this time, 'no. Tas yung income mo is active income mo is, you work hard for money, 'no. Kumbaga maliit pa lang yung savings mo dito na side, nito nga time. Bata ka pa dito, nagtatrabaho ka pa, marami ka pang ano, kaya maliit pa lang yung ano mo, savings, 'no. Kaya ang ano nito, ang kailangan nitong gawin natin itong law of building wealth, 'no, dapat mapunta tayo dito, 'no. Ito sa side na ito, big savings, 'no. Kasi dito na side, medyo may ano ko na dito, may edad ka na, kailangan ay ano dito, kailangan mo pa rin ng food, shelter, clothing, education, health, at kailangan dito na side na maging debt free ka na, 'no.
Baga generally more secure ka na dapat sa side na ito. Tapos yung pinakaano nito, passive income. Yung money works for you, no? Baga no responsibilities ka na sa side na ito. Ito yung tinatawag na law of decreasing responsibility, no? Itong bandang kanan, no? Okay? And ito yun, sabi dito, you must take care of your responsibilities, no? While building your wealth. Yan, by building your wealth yan siya, no? Itong naalala mo sa kanina, you work for money pa sa side na ito, no? So, you work for money pa. And ito sa life, merong if yan, yung sa gitna. What if, no? What if you die too soon, no? Marami ka pang naalala mo kanina, marami ka pang responsibility. Kaya may ano yan, may protection ka. Ito yun. Life insurance. Baga, bata pa this time, kailangan taking care of your family, no? Just in case na hindi ka pinalad, no? Yung sinong pakain ng pamilya mo. Kaya ang side na ito, dapat meron ka nito. I-set up natin yan, no? Yung life insurance, no? Okay? Again, ito yung law of building wealth, no? Dapat 20s, 30s, 40s hanggang 50s, 60s, 70s mo. Ay, ano natin yan. Kailangan may mga ano yan, tawag dito. Mapunta ka dito sa side na ito. Money works for you, no? Sabi dito sa kabila, ang isang F is what if you live too long, no? Ang gagana dyan is to is investment, long-term healthcare, no? Ang tanong dyan is, live too long is okay ba yon, no? Lahat ng tao nagdadasal na mag-live too long, no? Ang kailangan dyan, may ma-set up ka na ito nga yung investment mo saka yung long-term healthcare, no? Para hindi ka pagpasapasahan ng ano mo. Baka mamaya sabi niyo, doon ka muna kay ano, ganyan. Alam mo na, yung mga Pilipino, kaya set up natin yan. Dito, older ka na, taking care of your future. Dapat yan, set up natin to, set up natin yan. Life insurance, saka yung healthcare mo. Kasi ito yung may investment ka dyan, may long-term healthcare ka dyan, no? Just in case nagkakasakit ka, okay? I hope nagka-idea ka na sa ating X-curve, no? Again, law of decreasing wealth sa side na to. Law of building wealth. Dapat protektado ka na nito. Na-set up natin to at saka ito. Okay? Sakaling hindi ka pinalad, at least may ano yan, magpatuloy pa rin yung family mo, no? Okay? Just in case na tumagal buhay mo, meron kang long-term healthcare para sa mga sakit mo. Okay? Life insurance. Life insurance is not a fun topic, but it is a critical part of our financial strategy. Because our family has to live when we die, no? Life insurance provide instant money to your family. Okay? There are 3 steps, no, to getting life insurance. Ang una, know why you need, no? Know why you need insurance. Know how much life insurance you need. Know what kind of life insurance to get. Okay, hihimayin natin 'yan. Okay, unahin natin 'to, no? How much protection you need, no? Ito 'yon, the formula of for income replacement, no? Ito 'yon, your annual income i-times mo lang sa 10. Sample computation natin, for example, ang sahod mo is 20,000 per month, no? I-times mo lang siya sa 12. Ang kalalabasan niyan is 240, no? I-times mo siya sa 10. Bali ang result na nito
Ito yung ano mo, amount of protection needed. Ito yung kailangan mo kung 20,000 yung ano mo, monthly income. Tapos i-times mo siya sa ano, just in case na hindi ka pinalad 'no. Ito yun 'no, 2.4. I-invest ng family mo 'yan, i-invest nila. Tapos pagpalagay natin may 10% na return, i-times mo 'yan siya 'no, 2.4 times 10%. Tapos ang answer nito 240 'no, 'yan yung living on interest. Yung 240 i-divide mo 'yan sa 12 months, ang resulta niyan ito, 20,000 per month. 'Yan yung tinatawag na monthly income replacement. Okay, just in case na hindi ka pinalad, ito yung bubuhay sa family mo para pang-ano nila, panggastos nila pang-araw-araw, just in case hindi ka pinalad. Kasi dito yan galing, 20K, yan yung monthly income mo, eh. Bale tinimes lang siya sa 12, ang sagot 240 times 10. Okay? Kumbaga, ito yung naging resulta kaya naging 20 siya, no? Kumbaga, every month, pipitasin niyo lang 'tong interest ng ano niyo, 'tong investment niyo. Kaya yan yung magiging ano mo, monthly income replacement. Okay? Do you have enough protection to replace your income? Again, gamitin niyo lang formula na 'to kung magkano ba yung, ano mo, monthly income, palitan mo lang 'to para malaman mo kung magkano yung amount of protection needed mo. Tapos malaman mo yung income replacement mo 'no, okay? Puwede mong palitan 'yan kung magkano yung monthly income mo. Okay, may ano 'no, may tanong tayo dito, what is the most important to you 'no? Ang kotse ba, bahay ba, yung pamilya mo 'no? Madalas nating sagot siyempre family ang importante 'no? Pero ito, car, kapag 1,000,000 yung car, yung sasakyan niyo, automatic 'yan 1,000,000 insured 'yan 'no? Kapag ang bahay mo 5,000,000, automatic 5,000,000 insured 'no? Ngayon pang family, ang tanong yung nakasakay sa sasakyan na ito, nakatira sa bahay na 'to, may protection ba sila? Ang madalas na nagiging sagot natin, what is the cheapest 'no? Tinatanong natin kung ano yung pinakamura. Kumbaga nagtitipid tayo sa, mga maling bagay 'no? Kumbaga kung talagang mahal mo yung pamilya mo, you need to ano 'no, protect muna first you at saka yung family mo 'no, okey? Pag-usapan naman natin ngayon yung bundled saka yung bundled or yung unbundled protection 'no. Hihimayin natin 'tong dalawang ito 'no, okey? Unahin natin yung bundled 'no, yung bundled whole life insurance or endowment policy 'no. 'Pag bundled siya pinagsamang, insurance, tsaka yung investment 'no, kaya bundled siya. Hindi mo puwedeng galawin yung insurance na hindi maapektuhan yung investment. Gano'n din sa investment, hindi mo puwedeng galawin ang investment na hindi maapektuhan yung insurance kasi bundled siya 'no, magkasama 'no. Okay, for example dito, pagpalagay natin, itong taon na ito, meron kang naipon 'no. Itong tandaan mo lang ito yung side ano, protection side, ito yung sa side ng, insurance company 'no. Itong side naman ito, ito yung sa'yo, cash value or yung saving side. Bago yung naipon mo, yung nahulog mo 'no. For example itong taon na ito, may naipon kang 300,000, pan-death, ang magiging sa'yo niyan 'yan, tapos yung, sa protection side 'yan sa insurance company 'no. Kumbaga kung 1M yung ano 'no, yung insurance 'no. Again, ito yung sa'yo sa side mo na 'to 'no, pan-death, ito yung sa'yo 300,000. Ang bibigyan ng insurance 700 lang 'no. Pagka for example ito naman sa side na 'to,
Yung year 2030, for example, yung cash value mo, yung naipon mo is 100,000, upon death, ang bibigyan ng insurance company, ito na lang, 200. Kumbaga, habang lumalaki yung ipon mo, palit na palit din yung sa protection side, no? Okay? Yan yung bundled, no? Ito naman sa unbundled, no? Or yung 18-year term insurance natin, no? Ito naman, protection side. Ito yung sa'yo, cash value, yung ipon mo, no? For example, no, kumuha ka ng 1M protection, no? Tapos 30 years old ka. Tapos, ang yearly niyan, ito yun. 7,010, no? 5,710. Yung ano niya, yearly niya, no? Okay, tapos example natin is nakahulog ka ng 20,000, i-minus mo lang yung 5,710, yung difference nun, i-invest mo yun, no? Okay, for example, ang naging naipon mo is 200 na, no? Magbigay tayo ng example sa 2021, nakaipon ka ng 200. Upon death, idadagdag lang dito yan. Kumbaga, 1M sa sa insurance company, 200 sa'yo. Yung 200 mo i-add lang diyan. Okay? Tapos kapag for example naman dito na tayo sa side na 'to, yung year na 'to, palagay nakaipon ka ng 800, upon death, idadagdag lang din siya dito. Kaya siya naging 1.8, no? Kumbaga ang sa insurance company nito is 1M, sa'yo yung 800, no? Gano'n siya nagwo-work sa unbundled, no? Ito yung sa most 80 natin. Ang tawag diyan, by terms, invest the difference, no? I hope nagkakuha rito, no? Medyo na-explain ko ng maayos, no? Okay, just in case hindi, puwede mo lang akong i-message, no? Okay. Multiple super terms, most 18, no? Yan yung most 18 natin. Wait lang guys, cancel. Okay. Sabi dito, multiple option super terms. Super term 18 is a term life insurance with premium deposit plan of PDF, no? It allows maximum coverage at minimal cost for exactly the same amount of protection. Most 18 requires you to pay a very low premium cost compared to other life insurance product, which will require you to pay higher amount of premium. Okay? Ito yung the four cornerstone ng ating of a strong financial future, no? Dapat meron siyang growth. Yung growth, yun yung sa PDF natin, no? Kasi meron part dito sa PDF yung ini-invest sa stocks. Then sa safety, yan yung zero negative feature. May explain ko yan. Sa tax advantage, tax free po yung natin, no? Saka yung protection, no? Yan, does it have a growth to achieve your goal? Does it have a safety, tax advantage? Does it have a proper protection of your family? Okay? Ito yun, safety, guaranteed rate not to be lower than the top 3 commercial banks, no? Commercial banks, saving rate, growth, potential higher rate of return on investment depending on investment performance. Protection, term insurance is the most 18 is an affordable life insurance enabling people to buy higher face amount and save more money for investment. Tax advantage, life insurance total death benefit is not subject to tax, no? Bale ito yung growth, potential higher growth based on investment performance. Ang ibig sabihin niyan, ano yan, kung ang maganda naman ng takbo ng stock market, no? 12% pataas yan siya, no?
Ngayon itong safety, minimum guaranteed 'no, yung kanina yung 0%, yun 'no, yung for example, tawag ito yung, mag-down yung market 'no, sa merkado, down yung stock market, 'pag down kumbaga hindi siya mag-zero negative 'no, hindi siya hindi siya mag-negative. Kasi ang sinusunod diyan is yung ano, ito yun, sinusunod diyan yung minimum guaranteed 'no, ng top 3, commercial banks. Kumbaga hindi siya magsi-zero negative ay ito yun yung hindi siya mag-ano 'no, kahit bagsak yung merkado, hindi siya magsi-zero 'no. Kasi nga ang sinusunod ito yun, yung for example, ang ano nila, ang guaranteed, rate nila is ano, 3%. Magme-maintain lang siya dun 'no, hindi siya magiging zero 'no, okey? Guaranteed rate not to be lower than the ah, top 3 commercial bank savings rate. Okey, gano'n siya yung zero feature 'no. Again yung mataas ang market, ang potensyal ito yon yung growth niya, potential higher growth based on investment performance 'pag maganda yung stock market, 12%, 10 pataas. And then kung babagsak hindi siya magsi-zero 'no, okey? Tapos ito, magbigay lang tayo ng example 'no, let's do some math 'no. Dito sa example na 'to si Maria at si Juana 'no, parehas sila nag-save ng 100 'no, example lang. In the following scenario, who ends up doing better 'no, si Maria ba o si Juana 'no? Dito sa year 1, um kumita yung ano 'no, kumita si Maria ng 40% 'no. Pagdating ng year 2 niya, nag-negative siya ng 20%, kaya ang nagiging net niya 20%. So, bale yung 100 niya plus 40 mo lang kaya naging 140. Pagdating ng year 2 yung 140 niya, minus 20% ng ano 140 is 28 kaya siya naging 112, okey. Tapos si Juana naman year 1 niya, kumita siya ng 10% 'no. Pagdating niya ng year 2 kumita na siya ng 10%. Bale ang ano niya, naging net niya is 20%. Parehas sila 'no. Papansin mo parehas lang sila. Ngayon si Juana, yung 100 niya i-plus mo lang yung 100 plus 10 kaya siya na magiging 110 'no. Tapos 110 mo i-plus mo lang yung 10% kaya ang resulta niya is 110 plus 11 kaya naging 121 siya 'no. Mapapansin mo gano'n ka ano 'no, kalaki ng epekto 'pag mag-negative ka 'no, 'yan ang iiwasan natin dun sa, yung sa PDF natin 'no, sa tawag dito, yung sa iiwasan natin 'to na mag-negative, magagawa natin 'yan dun sa PDF 'no. Kaya yung iiwasan natin ang negative na 'yan, okey. Ito example nito, example na computation, si Maria age 30 siya 'no, tapos yung PDF na is, net yield rate is 12%. Tapos ang coverage niya is, 1,000,000 tapos ang annual niya is 5,710. Meron lang siyang 500 na policy fee 'no, kaya naging 6,210 siya. Tapos i-plus mo lang 'to sa PDF, kaya naging 12,000 siya 'no. Meron tayong ano dito, annual premium 5,710, puwede mo siyang bayaran ng semi-annual, quarterly premium, puwede rin, okey. For example ito sa year 1 ni ano 'no, Maria 'no. Annual ano 'to, ito yung nauna niyang naano 12,000, bale 'yan i-minus mo lang 'yan, 12,000 minus ito, yung annual premium niya, kaya ang natitira ito 'yan, 5,790.
And then ito pala yan yung ano 'no, i-times mo lang yan dito 5,790 i-times mo lang yan sa, 695 sa times 12% mo pala siya. Ganyan sa pagkuha guys, so i-ano mo yan 12,000 minus mo yung ano 6,210 kaya naging 5,790 siya. Tapos mag-times ka lang ng 12%, i-times mo siya 5,790 times 12%. Kaya meron siyang ano, meron siya nito. Actually dito is 694 lang eh, 0.8 eh. Ano na lang, isakto na lang siya 'no, para mabilis anohin 'no. Gano'n siya na ano 'no, 'pag i-calculate niyo siya. Kaya ang total niya, ito yung total niya, i-plus mo lang yung dalawa. Kaya naging ano siya, projected year-end value niya at 12% 'no. Nadagdagan siyang 12%. Tapos i-plus mo lang dito 'yan sa ano, yung covered mo na 1M 'no, yung kinuha mo na policy. Okay, pagpalagay mo na sa second year nagka-contribute siyang 24,000. Again i-minus mo lang 'to, minus na yan kaya yan natitira 'no. Again times 12% kaya ang resulta tapos i-plus mo yan dito 'no, total mo yan dalawa. Tapos i-add mo lang dito. Ganyan siya 'no. Again pagdating mo ng third year nadagdag ka ng 15,000 minus ulit sa annual, kaya naging ito na natira times 12% ulit, kaya meron siyang 4,445. I-total mo yan, yan yung result niya. Tapos total benefit upon death, ito yun, 1.041, 483. Ganun lang siya pag-calculate, no? Pati ng fourth year, 12,000 ulit, minus mo lang ulit. Kaya ito yung total times 12%. Kaya sana mayroong ganito. Tapos i-plus mo lang ulit siya dito. Tapos ito i-add mo lang siya dito sa total benefit upon death, no? Gano'n siya nagwo-work, no? Okay, tuloy-tuloy lang yan sa baba. Pagdating mo ng, tawag dito, pagdating mo ng sa year 6 mo, medyo nagipit ka, kaya nag-withdraw ka ng ano 'no, 20,000. Kaya nangyayari meron siyang negative 25 dito 'no, i-plus mo lang 'yan dalawa, oh, kaya meron 'yan siya diyan. Kasi wala ka pang hulog tapos naka-withdraw ka, okey. Tapos again times 12%, tapos i-plus mo 'yang dalawa, total benefit upon death, ayan siya resulta. Pagdating mo ng 7th year, 20,000 ulit nahulog mo, minus mo lang ulit 'to, 'yan ang resulta times 12%, tapos i-plus mo 'yang dalawa ulit diyan, okey. Gano'n na siya nagwo-work 'no, tuloy-tuloy 'yan sa baba. Pagdating mo ng 13th year, naka-withdraw ka ulit kasi gipit ka. Pagdating mo ng 14th year, nag-withdraw ka ulit ng 20,000 na ginamit mo. Hanggang sa baba, ang total na ano mo, ang total na naging annual contribution mo is 135 'no. Tapos naka-withdraw ka, naalala mong withdrawal mo kanina, tinotal ko 'yun, natira 'yun 50,000. For example lang itong ano na 'to 'no, for example lang. Ito yung ano mo, annual contribution total, tapos yung withdrawal mo. Tapos meron ka pang natitira na 180. Bale ito yung total benefit upon death mo, 'yun na lang natitira. Itong 180 na 'yan, yan yung ano mo, ito yung projected year-end value 'no. Yan yung cash 'no, cash yun sa PDF mo. Okay. Ngayon, sabi ni kanina ano na yun 'di ba, tawag ito na yun natapos na yung 18 year 'no, kasi most 18 year, natapos na yung 18 year. Yung gusto lang niya ipagpatuloy 'no, gusto lang niya i-continue ni Maria 'no, ito yun. I iwanan lang niya yung 180 niya, tapos this time ito na yung price niya kasi 'pag Canada medyo mahal na. Kaya
naging 15,500 siya. Again, 180 i-minus mo lang 'yan, yung 15 mo, kaya naging 164 siya 'no, times 12%, 'yan. Tapos i-plus mo yung dalawa, kaya 'yan ang naging total 'no. Again, yung 180 ay yung itong 50 niyan tuloy-tuloy lang yan sa baba. Ma-covered na yan ng 180 'no. Diyan na yan kinukuha, okey. Tuloy-tuloy mo lang sa baba, wala kang hulog dito, ayan. Covered na yan lahat dun sa 180 mo 'no. Yan calculated na po yan lahat. Then tuloy-tuloy lang hanggang sa 33 year mo, year 33, 62 ka na. Tapos pagdating na maturity 'no, matured na, 180 yung total annual mo. Tapos meron ka pang matitira na ito, matitira mo yan 420 'no. Kumbaga na-secure ka ulit ng 18 year, ta's meron ka pang ito, puwede mo siyang magamit 'no, PDF cash mo, okey. Ngayon magbigay naman tayo ng another example naman 'no, kay Juana naman, same ano lang din, same coverage lang din siya. Ito pa rin kanina 1,000,000 pa rin yung coverage niya 'no, same pa rin siya. Pero ito this time si Juana gusto niya yung may insurance siya tapos may gamitin niya yung pag-college ng anak niya 'no. Kaya magbigay tayo ng example, nag-annual contribution siya ng 54,880 'no, sa loob ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon kasi ang goal niya is insurance plus may panggastos ng kolehiyo ng anak niya, kaya yan yung ano niya 'no, hinuhulog niya. I-minus mo lang 'to, yung annual kaya yung natitira, times ulit ng 12% tapos i-plus mo yung dalawa, total benefit upon death yan siya, okey. Tuloy-tuloy lang yan diyan sa hanggang pababa, tuloy-tuloy lang siya. Tapos yan hanggang sa 6 year niya 35 na siya, again yan pa rin ang formula natin 'no, 54 minus 'to, yan ang result. Yan i-times mo sa 12 kaya ang result ta's yan i-total mo yan dito, i-plus mo, kaya yan ang natitira sa total benefit upon death 'no. Okey, tuloy-tuloy lang yan sa pababa hanggang sa mag-mature siya 'no. Tapos pagdating nito sa ika-15th year niya, dun na siya nangangailangan ano, gamitin na niya pang-enroll sa anak niya, pangkolehiyo, yan puwede siyang mag-withdraw 'no. Wini-withdraw niya ng 200,000, kaya i-minus lang yan dito, minus lang siya, okey. Pagdating ng 16th year 'no, nag-withdraw ulit siya, kasi kailangan niya ulit ng pambayad sa pag-college ng anak niya, 'yan nag-withdraw ulit siya ng 230. Pagdating ng 17th year nag-withdraw ulit siya to 64. Pagdating ng 18th year, nag-withdraw ulit siya ng 304 'no. Total yung annual contribution niya, ang total is 548 $no. Tapos napag-college na yung anak niya ng 998, na na-secure siya ng 18 years. Tapos meron pa siyang natitira na 1M 'no, okey. Again gusto ni Juana 'no, gusto niya na kuha ulit 'no, kuha ulit siya, yung natitira niya ng 1M, 'di pa niya gusto niyang kumuha ulit. Ang ginawa niya nilagay niya lang ulit diyan, hinayaan lang niya. Kasi gusto niya ng ma mag-ano mag-extend 'no. Kumbaga yung 1M niya ininvest na lang diyan, hinayaan lang niya. Again yung magiging annual niyan is 15,500 ano. Another 18 year na naman ito 'no. Yan 15,500 i-minus mo lang yung ito 1M minus mo lang yan 'no. Kaya naging ito na lang natitira, times 12% yan, tapos i-plus mo yan dalawa, kaya yan ang natitira 'no. Hanggang sa baba yan covered na ng kaya na ng bayaran ng 1M mo, ito yan, taon-taon kaya niyang bayaran yan, okey. Hindi na magla-lapse yan 'no. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa dulo, pababa.
Ngayon pagdating ng ika-31 year, baga 60 ka na nun, sabi nung ano mo, gusto niyo magbakasyon, gamitin niyo muna yung nag-withdraw kayo ng pang-travel niyo, 'yan, nag-withdraw kayo ng 500,000, bale ang mangyayari is minus lang 'to, 'yan minus mo lang 'yan diyan, kaya meron siya diyan. Bale ito nag-withdraw ka, tapos pagdating mo ng pababa, nag-withdraw ka ulit ng 61, nag-travel na ulit kayo, okey, ano lang 'yan patuloy-tuloy nag-withdraw ka ulit, tapos i-minus mo lang 'yan dito kasi nga yung annual mo 'yan, annual mo siya. Bale ito yung total withdrawal mo, tuloy-tuloy lang sa baba, nag-withdraw ulit kayo, nag-travel na naman kayo or may pinanggastusan kayo. Pagdating niyo ng 64, nag-withdraw ulit kayo ng 500 pang-happy-happy niyo, ano kung may pinagamitan kayo. Pagdating niyo ng 65, nag-withdraw ulit kayo ng 500 or kung ano man yung purpose ng pag-withdraw niyo. Tapos naging total niyo ng annual contribution niyan is ito yun, yung ano mo, yung iniwan mo diyan 'no. Tapos yung withdrawal mo, ito yun. Naka-withdraw ka ng 3M tapos meron ka pa natitira na 2.1. Bale si Juana, na-secure ulit siya ng 18th year tapos nakapag-travel sila sa asawa niya, tapos meron pa siyang matitira na 2.1. Okay? I hope na-explain ko siya ng maayos 'no. Kung hindi malinaw sa'yo puwede mo kong i-message 'no, para mas maano natin 'no. Okay? Again, calculated na po lahat ito. Ang advantages, what makes most 18 unique 'no? Una, affordable, premium flexibility, increasing coverage, low chance of lapsation 'no? Issue age is at 5 to 60 years old, convertible to permanent insurance, withdrawal, no loan charge advantage 'no? Higher fund value, zero negative and zero charges. Okay, yung advantage na 'no? So, application requirements, ito lang application form, sign proposal sheet, tapos photocopy of one valid ID with 3 specific signature. Pag 1,000,000 covered, no requirements 'no? No requirements pag 1,000,000 lang 'no? Tapos kung gusto niyo above 1,000,000, ang coverage niya, kailangan mo lang magpasa ng medical 'no? With medical requirements na above 1,000,000 'no? Okay, I hope na naging malinaw 'tong sa application requirements 'no. Pag 1,000,000 no requirements, pag above 1,000,000 pasa ka ng requirements, okay. Again, we are done filling out the second block of our solid financial foundation 'no. Yung day 1 natin healthcare, natapos na natin 'to. Protection, ito na yun, yung second day, natapos na rin. Okay, abangan mo bukas yung dito yung debt management, tapos yung natin emergency fund, saka yung pinaka-last yung pinakatuktok yung investment 'no. Okay. Again, I encourage you 'no, save and invest as fast as you can 'no, while you can. Bukas, tomorrow's lesson 'no, the 5 building blocks of a solid financial foundation, day 3, pangatlong araw na bukas. Ang pag-uusapan natin ito yun, debt management, how to manage your debt and stay out of it 'no. Okay guys, ito yung magiging topic natin bukas, abangan mo yung email ko 'no. Check mo sa inbox mo, sa spam folder mo, baka dun napunta or sa promotion tab mo, baka dun pumunta yung email ko sa'yo, kaya check mo lang dun. Okay. Again guys, thank you, thank you sa pag-attend, sa pag-invest ng oras sa pag-attend ng training natin ngayon 'no. Then puwede mo akong kontakin sa mga contact number ko na 'to kung may mga hindi ako na-explain ng maayos, gusto mong malinaw, tawagan mo ko sa text mo ko, email mo ako, ito yung website ko. Okay. Puwede tayong mag-Zoom 'no, para mas masagot ko yung mga gusto mong malinaw, okay. Again guys, thank you. Bye-bye guys, God bless.